Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat pag-usapan natin itong nakita kong requirements. Para lang makakuha ka ng ayuda. Hanapin ko lang ha. Nandito na yun eh. Wait. Dito. Yun. So ito nga guys, actually nakita ko tong detalye na to sa Twitter. Okay? And even before we get into that, let's roll the intro. Okay guys, kung maalala nyo, di ba, nagkaroon ng Senate hearing patungkol dito sa budget ng DSWD, yung kanilang unprogrammed. So, kung marirecall nyo, isa ito sa mga tinanong ni Senator Amy Marcos sa mga taga-DSWD. Sabi niya, para saan itong 20-something billion? Di ba? Tapos, yung sinagot nung Yusek, if I recall it correctly, Yusek yung kausap niya. No? Na ito daw ay para sa AKAP. So, ito na yon. Ito na yung unprogram na 20 something billion. Diba? 20 billion ba o ano? O million? Somewhere there. No? Billion or million. Anyway, the point is, basahin natin yung implementation guidelines nila. Nandito pa yung pagmumukha ni Tambaloslos at saka ni BBM. Diba? Sabi dito, handog ni Speaker Martin Romualdez ang ayuda para sa kapos ang kita program para sa mga mall. Tangina, handog ni Speaker ang ayuda. 'Di ba? Talaga ba? Pero ba to ni Romualdez? Budget ba to ng opisina niya o budget to nang gagaling sa pera ng taong bayan? Oh, mga detalye. Lahat ng empleyado ng mall at tenants nito kasama ang mga agency hire ay makakatanggap ng 5,000 mula sa AKAP program. So ang pagkakaintindi ko, this is just a one-time thing. 'Di ba? Imagine mo, may mga empleyado ng mall, okay, na hindi kailangan tumanggap ng 5,000 pesos. Gets? Ayuda para sa kapusang kita program. Alam mo, makagawa lang sila ng paraan na makapag-release ng pera. Gagawa sila ng mga ganito. Yes, meron tayong mga kababayan na nangangailangan at kapos. Meron din naman tayong mga kababayan na hindi. So what's the point of doing this? When in fact, mas marami tayong mga kababayan. Sana ang una nilang ginagawa, tanggalin nila ang mga street dwellers sa kalsada. Strengthen nila yung programa ng DSWD. Pondohan nila ang DSWD na magkaroon ng mga orphanage, ng mga home for the aged, ano pa ba? Ang mga juvenile delinquent. Pondohan nila yun. Mas kailangan ng taong bayan yung ganun. 'Di ba? Number 2, magrehistro. Dito ko natatawa, magrehistro sa bagongpilipinas.tayo.com at screenshot o i-print ang Bagong Pilipinas ID. Imagine mo, para lang makakuha ka ng 5,000 pesos, kapalit niyan, detalye ng pangalan mo. Detalye ng pagkatao mo. Siyempre, kukunin yung buong pangalan mo dyan, birthday mo, email address, phone number, para saan? 'Di ba? Para saan? Magkaroon kayo ng database. Dito ako disturb eh. Para ba kayo magkaroon ng database ng ilang milyong Pilipino?
Yung bagong PilipinasTayo.com, sino yung under kaninong office? Office ni House Speaker Romualdez? Under ng Office of the President? Bakit kailangan yung detalye ng mga botante? Bakit kailangan yung detalye ng mga taong bibigyan nyo ng tulong? Di ba dapat DSWD ang nagbibigay, ang kumukuha niyan? Di ba? Ito bang budget ng AKAP? Kanino ba to under? Di ba sa DSWD? So bakit sa bagong PilipinasTayo.com? Bakit hindi sa DSWD? Sa October 1 to 4, may mga nakatalagang scanner sa mga employees entrance. Ipapakita ang inyong mall ID at ipascan ang inyong bagong Pilipinas ID. Tangina, ang dami-dami ng ID dito sa Pilipinas. Dumagdag pa kayong bagong Pilipinas ID para lang makakuha ng 5,000 pesos. Nakikita niyo yung point ko? Para sa 5,000 pesos, kailangan ko ng detalye ng mga tao. 'Di ba? Lahat ng mga nagpa-scan isasubmit sa DSWD para i-validate kung sila ay kwalipikado at hindi pa nakakatanggap ng ayuda sa nakaraang 3 buwan. Akala ko ba itong AKAP na 'to is one-time thing? Ayuda galing saan? Yung mga pumupunta ng Servisyo Fair? Tapos may AKAP ano kayo? 'Di ba? Hmm. Tapos hindi pa sure kung lahat kayo, imagine mo, tingnan mo, doon sa number 1 nakalagay lahat ng empleyado ng mall at mga tenants nito kasamang agency hire ang makakatanggap ng 5,000 pesos. Pero pagdating dito sa number 4, i-validate pa pala ni DSWD kung kwalipikado kayo. So para saan pa't sinabi nyo lahat ng empleyado ay makakatanggap kung kailangan pa palang i-scrutinize kung qualified yung tao? 'Di ba? Ayuda galing saan? Oh, kung kwalipikado makakatanggap ng SMS text kung saan nakasaad ang schedule ng payout at mga kailangan na dokumento, putang inang yan. Para lang sa 5,000 ano. Mas marami ka pang gagastusin para lang makuha mo o ma-produce mo yung what do you call that, yung requirements na kailangan mong i-present sa kanila. Tapos sa number 6, dalhin ang mga sumusunod sa araw ng payout. Valid government issued ID, Certificate of Employment, tapos bagong Pilipinas ID. What the F? Ito rin ba yung ginagawa ninyo tuwing namimigay kayo ng ayuda sa mga serbisyo fair na pinupuntahan ninyo? Can you see the redundancy dito sa prosesong ginagawa nila? At saka yung hindi pagkakaroon ng ng connection doon sa mga statement nila between number 1 and number 4. Lahat daw ng empleyado bibigyan pero kailangan qualified ka. Tapos kailangan mong mag-register sa Bagong Pilipinas. Kailangan mong mag-register sa Bagong Pilipinas ID na i-validate ng DSWD. Imagine mo yung screening nila, no? Magre-register ka na, i-validate ni DSWD, then once na ma-validate ni DSWD, doon lang malalaman ko ikaw ay qualified, at the same time, magdadala ka pa ng documents. Tumutulong ba talaga kayo sa tao? Binibili niyo yung boto ng mga tao? Kasi rito sabi, handog daw niya na Speaker Romualdez eh. 'Di ba? Tsaka talagang mall no? Mall tour. Alam mo dapat dito, simplify mo lang eh. Kung ito under ng DSWD program, dapat, okay,
under ng DSWD ang registration. Yes, I understand that. Ang registration should directly go to DSWD. Sila dapat ang merong database para dito. At sila lang nagsisecure ng database na yan. If this program is purely to help our less fortunate kababayans, dapat nag-create sila ng system for DSWD with the URL of DSWD to register those beneficiaries. Dahil itong pera na ito, i-audit ni COA. So, yung nilabas na pera dyan, isasubmit nila yan ni DSWD kay COA na ito yung number of beneficiaries namin, ito yung address nila, pangalan nila, etc., etc., etc. Na-secure mo yung data ng mga tao, ng mga kababayan natin sa isang database lang na dapat nasa DSWD lang. Hindi na sa Bagong Pilipinas whatever website. 'Di ba? So ilan government agencies ang gagamit ng detalye ng mga tao na nire-register diyan sa website na 'yan. 'Di ba? Imagine yung sistema na ginagawa nila na akala nila magagago nila mga Pilipino dito sa ginagawa nila. Humingi ka na ng valid issued ID na verify ka na prior ka sa makatanggap ng SMS, pero kailangan mo pa rin bitbitin yung COE mo at saka Bagong Pilipinas ID. For what? Binigyan mo ng ayuda para gumastos ng isang katerbang requirements. 'Di ba? Kaya nga ang pinakamagandang tanong ko, ito rin ba ginagawa nila tuwing nagkakaroon sila ng serbisyo pero ba yung tawag nila? Yung gumagastos sila ng bilyon-bilyon tuwing nagkakaroon sila ng serbisyo fair. Ganito kasimple ang panggagagong ginagawa sa atin ngayon ng mga kongresista. Ni Romualdez. Handog ni Speaker Romualdez. Putang ina mo. Talaga ba? Hindi yan budget ng DSWD? Budget ba yung opisina mo? Mamimigay ka ng 5,000? Ganyan kalaki ang budget ng opisina mo? Speaker Romualdez? Oh. Ano masasabi niyo rito? Hindi kayo umubra sa hindi maalis sa akin na maisip na kaya nila ginagawa ito because they failed about the People's Initiative. They don't have the data of the Filipinos. Sa ganitong paraan, they have access to information sa mga Filipinos. 'Di ba? So, you guys, you have to be very careful, no? Sa ngalan ng 5,000, I'm very sure maraming kaagat dyan. Sa ngalan ng 5,000, kapalit niyan detalye mo. Hindi mo alam kung para saan talaga gagamitin yung mga detalyeng isi-share mo sa mga taong to. Diba? I don't know if you can see the point, no? Pero ang inaano ko lang dyan is kung talagang yung programa na yan is under the DSWD. The website should be under DSWD. Hindi mo kailangan, once na ma-register mo yung sarili mo under DSWD, pupunta ka sa payout, merong copy yung mga taga DSWD ng database nila wherein they can verify and check if you're the person who is qualified for it. Hindi kailangan ng mga Bagong Pilipinas website na kailangan mo mag-present ng Bagong Pilipinas ID. For me, this is total bullshit. Sa totoo lang. 'Di ba?